lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyong lahat tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makakasama natin ang isang negosyante na nakatuon sa financing at pagpapahiram ng pera sa mga nagsisimula ng business. Kaya tamang-tama itong pag-usapan natin, yung gustong mangutang, gustong magnegosyo na kailangan ng puhunan. Ito ang pag-usapan natin ngayon. Ang ABU EMP Financing ay isang kumpanya na nag-aalok ng mga solusyon sa financial tulad ng pautang at credit facilities para sa mga nag-umpisa magnegosyo para matulungan ang mga individual at negosyo sa kanilang pangangailangan sa pondo. Sa kanyang dedikasyon at inobasyon, nagawa niyang gawing negosyo ang kanyang misyon na tulungan ang mga nangangailangan ng pondo. Mga kaibigan, atin pong i-welcome sa Kabuhayan at Negosyo si Miriel Ting, President, CEO ng ABU EMB Financing. Tama ba ako, Miriel? Yes, thank you very much, Yusek Gani. Thank you very much sa pag-invite sa akin dito sa Kabuhayan at Negosyo. Welcome ka dito at alam mo, kadalasan, Miriel, yung mga kababayan natin, mga suki natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, yung mga aspiring entrepreneurs, ang pinakapaunahing challenge sa kanila, saan ba kami mangungutang? May magandang idea dyan na business pero kulang sa puhunan. Tama-tama itong pag-uusapan natin. Ano ba itong negosyo nyo, ABU EMP Financing? At bakit ito yung napili nyong negosyo, Miriel? Okay. Ang ABU EMP Financing po, we started the business in August 2011. Ang nagsimula po ng negosyo na to ay ang aking nanay, si Erica Peña. Isang simpleng empleyado lang din po siya noon. Actually, 14 years siyang employee ng isa pang financing business. So, doon siya natuto? Yes, doon po siya natuto. So, lahat ng kailangang malaman tungkol sa pagpatakbo ng isang financing business, katulad ng pagba-background check, pagkolekta, pag-handle ng mga accounts, ganyan, pakikipag-usap. Yan ang mahirap matutunan sa ganitong negosyo. Paano mo i-profile yung mga prospective clients? Yes po. I think yung experience niya na yun, na more than 10 years siyang nasa financing company, nakahalubilo na siya ng iba't ibang klaseng negosyante. Nakita na niya kung anong klaseng negosyante yung nagiging maayos ang pagbabayad, yung nagkakaproblema, even yung mga klase ng businesses din na kumbaga okay ang kita at napapahiram ng, kumbaga nakapagbayad din ng maayos. And mula doon, nung around 2010, 2011, syempre nagkakaroon na rin siya ng desire na kumita ng mas malaki outside doon sa normal na salary niya bilang isang empleyado. At dahil kahit paano kung nagtaya naman siya doon sa experience niya na at doon sa technical know-how niya. Kaya nung 2011, nag-decide siya na sige, magtatayo na ako ng sarili kong business. Nag-start siya, maliit lang talaga na seed money. Actually, para maging lending company, ang requirement mo, meron kang at least 1 million na capital. So, at that time, medyo malaki-laki na rin. Medyo malaki yun. Pero, she was very fortunate kasi actually, may nag-support sa kanya. Dahil, kumbaga, nagtitiwala din dun sa kakayanan niya para magtayo ng sariling business. So, actually, kung isipin nyo, may nagpa-loan sa kanya para makapagpatayo ng lending business niya. Inumpisahan nyo itong business na hindi malaki yung puhunan nyo rin. Hindi po. Ito, mahirap ito. Kailangan magpapautang ka, magpapahiram ka ng pera. Dapat ay, sabi nila, mahaba ang iyong bulsa. Yes, opo. So, kayo, talaga nanghiram pa kayo ng puhunan. Yes. Nag-start siya with maliit na puhunan. And then, meron kaming mga ibang transaction na, for example, meron kaming mga post-dated check, tas i-refinance niya, ganyan, para mapalago niya, dumami yung receivables namin. Siyempre, nung start, medyo pa konti-konti lang muna, hanggang nung nakikita na niya na, okay, nagiging maganda na yung takbo ng business, saka siya mas nag-explore na ng iba pang mga, mas nag-accommodate pa ng mas marami pang mga accounts.
Syempre, since galing nga siya sa isang financing company din, nakakuha siya ng mga leads din from dun sa mga na-form na rin niya ng mga connections ng mga loan agencies, loan agents. So may established na rin siya na network. Yes, Okay. oo. So, nagamit niya yung network na yon. And actually, kumbaga, baka sabihin nyo, hindi ba nagalit yung dati niyang employer? Oo, Kasi, oo. syempre, competition, di ba? Oo, naging kalaban nyo yung dati niyang Oo. boss. Oo. Pero actually, hindi nila nakita kasing ganun Okay. I think for any financing or lending company ngayon, like for example, marami kami ngayon ng mga nakikater ng business loans. Maganda siguro gamiting term yung co-opetition. Competition. Oo. Nagko-compete kayo, pero actually, nagko-cooperate kayo kasi hindi naman iisa lang yung magre-release ng isang malaki. Parang gusto nyong nag-share kayo ng Oo. credit line. Para Malaki naman ang merkado eh. Yes, yun po. So ikaw ngayon na nagpapatakbo ng negosyo nyo, ikaw ba ay may background sa banking and finance, Miriel? Nakakatawa yung galing na tatanungin mo yan. Kasi, nung tinayo ni Mama yung company ng 2011, fourth year college na ako. Okay. So, nakapili na ako ng course, ganyan. Never naman niya ako sinibihan ko ng course eh. Okay. Ang course ko ng college was BS Chemistry. Oh, so malayo dito sa pautang. Oh. Yes, malayo. And out of college, hindi rin ako dumiretso sa business. Nagtrabaho muna ako outside. Nagtrabaho ako sa isang FMCG na manufacturing company for 4 years. Pero on the back of my mind, syempre medyo tinatansya ko how is my mother's business doing? Kailangan ba niya ng support na pang long term na? 'Di ba? Na kailangan ba niya ng presence ko if ever sa company? And from time to time, sasabihan niya ako na, siguro in the future if gusto mong sumama sa business, ganyan. And in 2016, nag-usap kami, and I think, yun nga, ano na rin siya na baka it was time for me to join the business. Iba, no? Iba ang banking and finance. Oo, malayo. Galing akong manufacturing, hawak ko production or packaging. Pero I think ang nadala ko kasi from that was operations managing operations, pag-check efficient ba yung processes. Hindi ka naman nahihirapan sa transition na ikaw ay ganun ng field mo ngayon, na ikaw ay nag-a-assess sa mga papautangin ninyo? Mahirapan yun, Sek Gani. Siyempre, dahil iba yung skill na kailangan mo sa isang financing company. And sa totoo lang, nung start ko sa company, hindi pa ako ganong na-involve with decision making. Okay. Pinastart Pinastart ako ni Mama na tingnan mo yung process muna natin. Paano ba natin siya ginagawa? So nakikita ko ngayon bawat parte ng proseso, paano siya ngayon nag-contribute para makagawa ng desisyon. Tiningnan mo yung business dynamic muna. Yes. Ngayon, magna 9 years na ako sa company. Naging active ako with decision making. I think mga 2021 na, Pero ganyan. matanong ko lang, Miriel, itong kumpanya nyo ay business loan lang, yung binibigyan nyo ng yung mga client nyo. Bakit hindi ba kayo nagpapautang? Halimbawa, yung salary, ako ay empleyado, gusto kong, bakit business loan lang, hindi pwede ang salary loan? I think more of personal preference po siya, no, dun sa kind ng loan na gusto naming i-offer. Una, dahil yun po yung background ni Mama, yung pinanggalingan po niyang financing also offers business loans. Business loan. And para sa amin po kasi, though, syempre, risky naman lagi ang magpa-loan eh. Ang maganda po kasi with business loans is, yung pinapa-loan mo kasi, the business, nag-ooperate na po yan. Kumbaga, may receivables na po yan, meron na po yung mga, kumbaga, kumikita na po. Existing na sila. May revenue na. So, in a way, kahit pa paano medyo nababawasan po ng konti yung risk. Another thing po, with business loans din kasi, may alam natin na yung paggagamitan nila ng loan is income generating. So, with the interest rate na ino-offer po natin, may idea tayo na... By the way, yes po. magkano yung interest rate na ino-offer nyo? Okay. Ang interest rate po namin, nagsa-start, maximum po niya at 3.5% per month. So malayo pa yan doon sa interest rate na binibigay ng mga Bombay, no? Ay,
Ay, malayo po, opo. And even... So maganda ito, magandang... Yes. Maganda. So anong sector talaga yung kinikater nyo? Di ba? We have like the small, medium, mga entrepreneurs. So anong size ang talagang nasa captured rather na? Okay. Kasi meron po tayong mga tinatawag na MSMEs Yes, po, di ba? Ang kinikater po talaga namin sa ngayon is more on the small and a bit of the medium enterprises. So this is like 100,000 minimum na business loan? Yes po. So minimum loan amount po that we offer is 100,000 pesos. Pero maximum po namin, nakapagbigay po kami sa mga mas malalaki naming kliyente na mga up to 20 million po na credit line. Okay, so malalaki na ito, malalaki. So, Miriel, gusto ko lang itanong kasi may nagpapatanong din, ano? Ano ba yung captured client nyo na mga, hindi ba ito yung mga micro na maliliit na negosyante or ano ba yung captured market nyo dito sa business nyo? Ang market po namin with our non-collateral business loans, again, non-collateral po siya. Pa ito? Yes, Okay. non-collateral. So, ano to, face value lang or paano? Talagang yung financials lang po nila. So, tinitingnan namin yung bank statement, tinitingnan po namin yung mga transaction po nila sa supplier at Dapat clients existing nila. sila at least 1 year ba? 2 years? 1 year po. So, I think sa mga bangko po, nire-require nila dapat 3 years ng in operation, ganyan. Sa amin po, 1 year lang. So, as long as meron na po silang, kumbaga, operation of at least 1 year, eligible na po sila na mag-apply ng loan po sa amin. Yun po yung reason din, kumbaga, kaya po namin mag-offer ng non-collateral. Kasi, in a way po, pag tinitingnan po namin yan sa background checking po namin, sa credit investigation, na natitake into consideration na namin yung current na finances po ng business. Oo. So, anong klaseng mga negosyo to? Kasi, alam mo, dito sa kabuhayan at negosyo, Miriel, meron tayong iba't ibang sektor ng mga entrepreneurs, mga contractor, mga sa manufacturing, yung mga maliliit na entrepreneurs. So, ano yung yung captured na, kanina nag-usap tayo about sa mga So, pwedeng pumunta sa inyo yung mga contractor? Yes po. One of our main industries po na kinikater namin are construction companies, mga contractors po natin. Pwede pong mga contractor to ng mga developer, private developers. Sa government or private? Pwede rin po silang contractors ng government. Like for example, yung mga gumagawa po ng mga projects with DPWH or mga LGUs. So both naman po kinikater namin. And with construction po, even with private, kunyari mga residential construction, ganyan, ang madalas naman po kasing pain point talaga ng construction is hindi po nagtatama minsan yung receivables nila with the collection. I think with any business naman po, but especially with construction, nagkakaroon po talaga ng times magkakaroon ng delay sa receivables, pero hindi mo pwede i-put off yung pagbabayad ng sahod sa mga tao mo, correct. pagbabayad sa mga suppliers para meron kayong gagamitin sa construction. So, doon po pumapasok si ABU-EMP. So, we try to bridge that financial gap for them para po, okay, hindi dadating yung collectible mo, pero possible na marilisan ka namin ng loan for that para then pwede mong i-stretch 3 months, 12 months yung loan para pag dumating din yung collection mo, di ba? Hindi ka rin nag-iisip kagad na, ay, kailangan ko na kagad bayaran yung loan ko kay ABU-EMP. Okay. Pwede mo pang mapaikot yon with your other projects pa. So, kung ako ay contractor na ngayon ay nanonood, ano ba yung kailangan ko na requirement para ma-comply? Ano yung mga requirements nyo? Okay. Specifically po for contractors, ang isa pong tinitingnan namin is ano po yung listahan ng mga ongoing projects nila. Okay. So, may it be private residential or meron po sila mga sinasubcon or government projects, DPWH or LGU. Hinihingi po namin yon. In general po, for all our applicants, humihingi po kami ng mga bank statements. So, 3 months na bank statements nila. Pero aside from that po, mga normal na po ng mga government permits na tayo. So, ano yung mga common challenges na na-encounter ng ABU sa mga, sa mga clientele nyo? I think with other financing and lending companies, mag-a-agree sa akin, ang madalas naman po talagang problema is
past due po. Mga nagde-default po, mga hindi nakakabayad. And being in this industry, si ABU-EMP magfo-14 years na, hindi naman na po bago, no? Meron po talagang mga magkakaroon ng problema. May it be nagkaroon ng problema sa business, 'di ba? Hindi po makakabayad. Yun po usually ang ang tinatry namin na ma-solve. And madalas naman po 'yan, what we do, we reach out po sa mga kliyente. Pag nakikita po namin nagkakaroon ng problema, nagpapa-extend na ng payments, tumatalbog na po ang mga cheque. Mini-meeting na po namin sila as early as that na ano po ba yung kailangan natin na support? Kailangan po ba natin ng sinatawag nating restructuring para mapagaan po yung pagbabayad ninyo? So, yung mga ganun pa lang, para iniiwasan na po namin na dumating doon sa yung nagiging problema na hindi na talaga sila makabayad at all. Nagpupunta sa demandahan, opo. penalty, so mahirap yun, di ba? Mahirap po yun. At madugo po, mahabang proseso pa rin po yun. Alam mo, isa sa pinakamahirap strategize ganitong sektor, no, sa business, itong pautang. So, paano nyo pinapakilala sa merkado? Paano kayo nagma-marketing? Paano nyo minamarket itong ABU? At paano nyo ito in-strategize? Okay. Nag-start po si ABU-EMP talaga with mga loan agents. With other lending and financing kasi, madami po sa mga leads o yung mga applications na nakukuha. Galing po yan sa mga accredited na mga loan agents. Okay. So, ngayon po, nakaka-develop na kami ng mga, ngayon kasi ano na sila para mga agencies na talaga sila, proper businesses na talaga sila. So, dinidevelop namin yung relationship na yon with loan agencies para, syempre, ayun, sa amin sila mag-submit ng leads, di ba? Yung mga namamarket nila ng mga business owners na kailangan, sa amin nila isubmit yung application. Kasi we also understand, syempre, hindi lang kami yung financing company na partner nila. But on our own din na mga efforts, so meron din kaming direct na mga sales efforts din. So we try to have a presence sa social media, pag mga expo, for example, on business owners, ganyan. Pa-participate kayo? Yes, we also participate. Para nandun din na, okay, if you would want to venture into a new business or gusto mong palaguin yung current business mo, ganyan, nandun din yung presence namin. Ayun, very, very tough yung competition, ano? Kanina pinag-usapan natin about sa government din, di ba? Mayroon din yung DTI, yung Small Business Corporation. So, paano nyo napapanatili yung ABU na very competitive pa rin kayo sa merkado? So, ano yung strategy nyo rito? Okay. What we focus on is, well, two things po, no? Una is timeliness. Pag sinabi po ng kliyente or ng applicant na kailangan ko yung funds by this time, pag mga new clients, syempre sabihin namin, meron talaga kaming 1 week na processing, ganyan. Best effort, we still try to meet kung ano yung timing. Kasi madalas po dyan, pag nag-pass na yung timing na kailangan nila yung funds, either kumuha na sila sa iba or hindi na nila kailangan, hindi na sila kukuha sa'yo. Pero on the other hand, binabalanse po namin yan. Siyempre, on our side, to minimize po yung risk, hindi po dumami yung mga bad accounts namin, we make sure na ginagawa pa rin po namin yung buong due diligence. Like for example, you mentioned with Small Business Corp, mas mababa po yung interest rate. However, with different financing, lending institutions and institutions like Small Business Corp, usually po meron din silang mga maximum per account, ganyan na ino-offer. And yung nabanggit ko kanina na co-opetition, no? Co-opetition. Yes. Hindi rin magre-release ng isang bultuhan na ako lang yung kokontrol ng debt of just one business. Nandun pa rin yung na they will source it out with multiple sources pa din. Because minsan magkakaiba yung need eh. Yun lang nga itatanong ko sa iyo, Miriel. Mayroon bang plano si ABU na mag-expand kayo na ibang serbisyo dito sa mga clientele nyo? In terms of yung mga plans namin for expansion, right now, si ABU-EMP nationwide naman, kasi may mga loan agent partners kami in Visayas and Mindanao, though hindi pa ganun kalaki yung presence ni ABU.
In terms of strategic partnership, no, yun yung mga hinahanap rin naming partners ngayon who can help us with marketing sa Visayas and Mindanao to reach more clients. Yan, tama-tama yan. Pag-usapan natin kung Sige po. paano yung mga prospective client nyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-break muna tayo, Miriel, at magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Miriel sa kabuhayan at negosyo. Kanina, Miriel, pinag-usapan natin yung prospective ninyo, yung presence nyo sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So ngayon ay dito lang kayo sa Greater Manila area. Majority po ng clients namin nandito. Siguro mga nasa 80-85% nasa Luzon po at saka Metro Manila. Kung halimbawa ako ay contractor na nakabase sa Mindanao, paano ko kayo kukontakin, Miriel? Okay. Napakadali lang po, no? Hindi po namin sila i-require na lumipad ng Metro Manila. Kami po ang pumupunta sa kanila. Okay. Initially po, lahat po ng mga documents, sinasubmit lang po nila sa amin online. And then kami po ang nagpapapunta para makita po yung business, ma-interview po personally yung applicant po natin. So, hindi po hassle para sa mga nasa Visayas at Mindanao. Hindi po nila kakailanganin pumunta dito para po mag-grant po ng loan from ABU-EMP. Mamaya ay i-announce natin yung mga social media nyo, yung website nyo. So, ano yung pinaka most rewarding part sa pagiging CEO mo? Ikaw yung nagpapatakbo sa ABU-EMP. Ano yung pinaka most rewarding part sa iyo, Miriel? I think Yusek Gani, no? I mean, from DTI kayo. Sa businesses dito sa Philippines, 99.5% MSME. Ang laki ng funding gap sa mga gustong mag-business. Gusto nilang may mag-business, may idea sila, or gusto nila ituloy yung business nila, pero minsan nade-deplete yung pondo nila. Sa akin ang pinaka-rewarding is yung nabibigyan sila ng opportunity to expand their business, to continue their business, kasi nabibigay namin yung funding na kailangan nila. Yung kasing pag-support mo sa isang business, hindi mo kasi sinusuportahan lang yung may-ari eh. Nasusupport mo actually pati yung mga employees nila. Pag lumalaki sila, nakapagbigay sila ng mas maraming jobs, di ba? Dumadami yung nagkakaroon ng opportunity rin para kumita. And para sa akin, yun yung pinaka-rewarding na ganun yung impact. Nakakatulong kayo, kumikita sila, kayo rin ay kumikita kami. Siyempre, as a business owner, kumikita kami. Pero yung ganung impact na nakakatulong tayo even hanggang sa mga empleyado. Ano naman, Miriel, yung isang personal challenge sa'yo na kinakaharap mo bilang CEO, bilang big boss? Ikaw ba ay mahigpit na CEO sa kumpanya nyo, Miriel? Hindi naman po ako ganong kahigpit. Siguro kung meron pong challenge sa akin, medyo starting pa lang po kami ng family, medyo maliliit pa po ang mga bata. As a business owner po, yun ang nagiging challenge ko talaga ngayon. Pag balanse ng oras with... Yun ang paano nyo binabalanse yung oras nyo? Family po, saka business. I think fortunate po ako, no, na una, this is a family-owned business. So, may understanding na kami ng mom ko na pag meron siya mga personal na kailangang ayusin, may time siya for that. Pag meron ako mga personal and also with my life, she gives me time for that. And ganun din, syempre, support din from the family na kapag may kailangan na kailangan ko mag-extend ng oras para sa business, naiintindihan na po yun ng aking asawa, ng aking pong mga in-laws, ng aking, yun, na may mga times talaga na kailangan mag-prioritize ng business. But, of course, hindi po makakalimutan pa rin, syempre, yung time na sinaspend po with the family. Correct. Tama-tama yan. At so, ano naman yung mga values, principle ninyo na nag-guide sa iyo na bilang isang CEO ng company? Okay. Very important po for us, lalo na as a financing company, is really our integrity. Pinagkakatiwalaan po kami ng mga negosyante, ng mga
confidential nilang mga information, di ba? Pinagkakatiwala po nila sa amin yung mga, sinishare po nila sa amin kung paano po gumagana ang kanilang mga business. On our side po, we protect that, na also, that we protect their trust, na ito pong mga kinokollect namin na ito is para po mas makapag-offer kami ng mas mataas na credit line para sa inyo. Ito po ay para matulungan namin kayo na, kumbaga, makapag doon sa mga expansion nila or doon sa mga plans po nila for their business. Dito ba sa experience ninyo sa negosyo nyo, Miriel, ano yung masasabi mo na pinaka mahirap na pinagdaanan nyo, pinaka top times na pinagdaanan nyo dito sa ano? At saka, of course, paano nyo na-motivate yung sarili nyo, yung na tuloy-tuloy lang, hindi na kayo susuko sa ganitong mga top times, Miriel? I think yung toughest time for us was really the pandemic. Okay. Yes. I think with other businesses. Bakit marami bang tumakbo na ayaw magbayad? Hindi naman po tumakbo, no? Okay. Pero kasi nahirapan sila. Nahirapan lang din po talaga. Nawalan din po sila ng capacity to pay. Yes, yes. Siyempre, ino-offer po namin business loans and marami pong nag-close na mga businesses or hindi pinayagan na mag-operate na mga businesses. Yun po yung toughest time so far for the business. 2020, 2021, struggle pa po talaga yun sa amin. Mga lockdown pa yon. Yes, ang dami pa po nun, di ba? Biglang next week, lockdown pala. Kailangan namin magsarado ng office. Mga MCQ. Yes. Nahirapan din yung mga pinautang nyo. Yes po, kasi sasabihin nila sa amin, baka pwedeng extend mo ng payment. Kasi even yung kokolektahan nila, sarado. So, paano sila magbabayad sa amin? Pero, sa tingin ko, we were able to go past that by going back dun sa kung bakit ba namin ginagawa to and yung principles namin. Nabanggit ko kanina, chemistry major ako. Nag-aaral ako ulit. Okay. Nag-entrepreneurship ako. Kasi sabi ko, kailangan ko matutunan kung paano tayo makakahanap ng way na makapag-start na ulit mag-release. Bumalik din kami dun sa sige, okay lang na na konti lang yung nire-release natin. Sige, maging stricto muna tayo, pero at least kumikita tayo. Hanggang pa konti-konti, bandang 2022, yan, bumalik na ulit yung volume. Nagkaroon kami ng mga bagong loan agency partners. Baka nalagpasan pa natin yung pre-pandemic situation. I would say, last year, 2024, talagang nandun na kami, nag-pick up na siya. Naka-go past na kami dun sa pre-pandemic namin na performance. Alam mo, Miriel, gusto ko itanong kasi sa mga bangko, kailangan nila ay at least 3 years ka sa business. Pati sa yung halimbawa kung may checking account ka. So kayo, makakalon sa inyo ang mga entrepreneurs kahit 1 year lang existing yung negosyo nila? Yes po. Shorter po yung hinihingi namin. I think because para sa amin po, doon naman sa span of 1 year, mapapakita mo naman na kung ano yung kayang gawin ng isang business with a limited, kunyari, kung magkano man po yung initial na puhunan nila. And from there, nakikita mo na rin actually yung potential naman ng isang business. Kami po, ini-interview din namin, no? Pag pinupuntahan po namin sa business yung applicant, kinakausap din namin sila na naririnig namin kung ano rin yung mga plano nila para sa business. And para sa akin, it doesn't take that long naman, no? Para ma-establish mo na, ito isang tao to na alam niya kung ano yung business niya, alam niya kung ano yung ginagawa niya, naiintindihan niya, at kaya niyang magbayad kung mabibigyan natin siya ng additional funding. Halimbawa yung mga suki natin dito, 1 year lang existing yung kanilang negosyo, gustong mag-loan sa inyo. Ano yung mga basic requirements na nire-require nyo? So, ang basic requirements po namin, yung mga government registrations natin, so, yung mga DTI po, mga business permit po nila. Kung SEC sila, yung corporate. Yes, kung SEC po, corporate documents. And then, we ask lang for them to submit 3 months na bank statement. So, kasi nire-require lang po din namin na meron silang checking account na at least 1 year na rin na active. Kasi once po ma-approve kasi rin po yung loan nila,
yung checking account din po yung kumaga mode of payment po nila sa amin. So yung financial statement nila ay nire-require nyo rin? Yes po. Yung pong tinitingnan na lang namin, kahit yung basic lang po na binapasa nila sa BIR, na ITR nila, at kung yung audited financial statement nila, yun na po tinitingnan namin, along po with the bank statements po that they give us. So paano nyo tinitingnan yung prospective client nyo kung ito ba ay may kakayanan kahit isang taon lang existing yung negosyo niya? Medyo may konting trade secret na rin po doon, no? Pero siguro just to share with you, syempre tinitingnan po natin, no, saan pumapasok ang pera? Ano yung sources? Sino yung mga binabayaran? In a way, tinitingnan din natin ano yung profile ng mga kliyente nila, gaano ka-stable. So, kaya kahit na 1 year pa lang sila, kung from there, nakikita namin na, for example, their trade references, yung mga kliyente nila, sinasabi nila, oo, monthly, ganito in-order namin, nakikita namin na talagang steady na merong ganong na monthly. Confidence boost yun para sa amin na, talagang stable na tong business to. Kahit 1 year pa lang, di ba, ilang months na siyang nagtatransact ng ganito. So, yun, kaya nakakagawa kami ng desisyon na to offer, for example, this amount of loan dito sa business owner na to. Ngayon, kung sakali makita namin na may konting mga doubts, minsan ina-approve pa rin namin siya, pero siguro baka lower lang dun sa requested nila. Ganun po. So, mamaya ay iisa-isahin natin kung paano natin sila maingganyo na ituloy nila yung business transaction nila sa inyo. At wag po kayong aalis, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Meryl sa Kabuhayan at Negosyo. Meryl, kanina ay tatanong ko sana, ano ba yung mga special loan programs nyo para sa mga prospective client nyo na 1 year pa lang yung kanilang negosyo? Actually, dalawa po, no? Una, balak po namin mag-launch ng tinatawag na revolving credit line. Ito po yung para pag meron na silang approved amount, mabilis po nilang na re-renew yung kanila pong available na credit line para po mas maikli na yung processing kapag kailangan po nila ng additional funds. Once, for example, may na-clear na po sila or ganyan. Pero yung pangalawa po, tinitingnan din kasi namin yung kung saan ba kami nakakakuha, di ba, ng mga applicants or ng mga nakaka-connect sa business owners. And isa sa nakita namin is, may mga business owners po na hindi nila kailangan ng loan, pero kailangan ng support sa finances ng mga kliyente nila. Okay. Okay. So, isa rin po sa sinisik namin ngayon ng mga partnerships. We call it supplier partners. Na baka sila po, instead na sila yung mag-offer ng terms, for example, sa mga clients nila, pwedeng kami na po yung mag-offer ng term ngayon sa clients nila. Para sila po, di ba, nagagamit po nila yung funds lagi at nakakollect po sila in cash. So may credit history na sila. Yes. So ano yung advantages naman, Meryl, ng mga client ninyo na matagal nyo na yung mga suki or yung mga businesses na matagal na existing yung kanilang negosyo kumpara doon sa mga 1 year existing lang yung kanilang negosyo? Okay. Sa mga existing po namin na clients, no, na siguro mga 3, 4, or even mas matagal pa po namin silang kliyente, ang na-enjoy po nilang benefits is mas mabilis po yung processing. Okay. Minsan, the next day, kaya po namin silang releasean na ng loan, ganyan. Mas konti na lang din po hinihingi namin requirements. May mga iba na hindi na po namin hinihingi. Dahil, kumbaga, tried and tested na rin po namin sila. Now, doon naman po sa mga, kunyari, mas matatagal na po na businesses, minsan po yung nagiging difference na lang siguro is yung kung magkano po yung kaya naming i-extend na credit line sa kanila. Sa mga mas bago pong mga businesses, pwede po kasi tayo magsimula muna sa mas mababang credit line. And then, after a few months naman po, kunyari kapag nakapagpa-clear na sila ng cheque, nire-revisit naman po yan ng office. Pwede ba nating offeran na to ng mas mataas na credit line based dun po sa nire-request po nila. Yung sa loan nyo, nagbibigay rin ba kayo yung mga negosyante na gusto lang mag-expand ng kanilang negosyo? Yes po. So may mga clients kami, for example, gusto pong magbukas ng panibagong branch. Or for example, gusto pong mag-hire ng mas marami pang empleyado.
o gusto bumili ng bagong truck, for example, sa trucking business namin. Yan po usually yung mga nilalagay nila na purpose ng loan naman nila. And very open po sa ABU-EMP to support po yung mga businesses sa mga ganitong plano po nila for expansion. Usually, gaano katagal yung timeline na nag-apply yung client ninyo ngayon? So, mga gaano katagal? Ano yan? 1 week, 2 weeks? Yes. Ano po yung timeline nyo dyan, Miriam? So, for new clients po namin, first time po na mag-a-apply, ang turnaround time po natin is 5 to 7 working days. So, at almost mga 1 week po. That's from makumpleto po nila yung pag-submit sa amin hanggang sa maibigay po namin yung approval nila. In terms naman po of, kunyari nakakuha na po sila ng approval. Sa ABU-EMP naman po, ang commitment namin is once ma-approve po yan, mabigay namin yung approval, kahit same day po pwede namin i-release ang funds sa kanila. So, depende rin yan, ano? Yes, yes po. So, baka pwede mo silang imbitahin, i-announce sa kanila, Miriel, kausapin mo yung ating mga suki dito sa Kabuhayan at Negosyo, yung may mga social media, ano ba kayo, or website, mobile number. Okay. Hello po sa ating mga taga-panood po ng Kabuhayan at Negosyo. So, pwede po kayo makakonect sa ABU-EMP Financing Inc. Pwede nyo po kami i-search sa Facebook. Meron din po kaming website, abu-emp.com. For any inquiries po, kung may tanong po kayo tungkol sa pag-apply ng loan po namin, pwede nyo po kaming i-message through the website po or through the social media. I hope po na you can try us para maging isa po sa mga financial partners nyo for your expansion. And ang mabibigay po namin na commitment sa inyo is we will really help you and try to evaluate your company para talaga may extend po namin kung ano po yung pwede naming maibigay na loan amount po para sa inyo na makakagawa po ng positive impact po sa inyong business. Meron ka bang aspiring message doon sa mga taga-panood natin, mga suki natin, na nag-iisip sila ngayon na gusto nilang magtayo rin ng negosyo? Baka mayroon kayong advice sa kanila, sa mga aspiring entrepreneurs. Siguro babalik po ako doon sa kwento po ng mother ko, no? If alam nyo po na meron kayo nung tamang skill set or na nandun po yung mga instruments na kailangan nyo for the business, wag po tayong matakot na mag-try. Si mama naman po, when she started the business, she risked din, di ba, na meron siyang monthly na nakukuha, ganyan. Pero dahil alam niya na kaya niya ito, believe din siya, kumbaga, sa sarili niya, may kumpiyansa siya sa sarili niya, talagang ginawa niya ng paraan na magkatotoo tong business na to. Kahit na nagkakaroon ng ups and downs, hindi niya po sinukuan. And kung sakali po na magkaroon nga ng mga ganon, ng mga downs po ang ating business, nandito naman po ang mga kumpanya katulad po ng ABU-EMP para po tulungan din kayo na matapalan po natin kung ano man po yung gap po natin sa finances para hindi po tumigil ang operations po ng inyong mga business. Ano ba ang mga event? May mga upcoming event ba kayo na sinasali kanina? May binanggit ka na sumasali kayo sa business business event na maaaring puntahan kayo ng halimbawa, mayroon kayong event upcoming sa Mindanao, Visayas or anywhere in the Greater Manila area. Yung padating po namin na event, actually may internal event po kami tomorrow. This is more for our loan agents. Actually, siguro iyan ko po rin sa inyo dahil marami po sa ating mga nagne-negosyante, mahilig din po mag-freelance. So, sa mga loan agents po namin, meron po kaming sales kick-off sa kanila bukas. So, kasi aside po from, di ba, meron sila may commissions din po kasi na nakukuha po sila sa amin. Yes. So, when they have... interesting yan. Yes. Pag meron so po kayo, sila... mga tagapakinig, baka gusto nyong mangumisyon. Nagbibigay po kami ng referral fee. At kung gusto nyo po actually na gawin ito na talagang steady business po, pwede po nyo kaming kausapin para maging accredited po namin kayo na agency. Aside from that po, a-attend din po kami ng isang event po ng PALSCON, yung pong organization of Philippine Manpower and mga yun po, service contractors. Okay. I think that will be in first week of March, Region 4A po na PALSCON event.
Maraming salamat sa iyo, Mirel. Thank you, Yusek Gania, for inviting me and giving me the opportunity para rin po mai-present po or maka-reach out po sa inyong mga tagapakinig tungkol po sa services namin. Dapat may round 2 to, kulang na kulang ang ating oras, Mirel. At salamat sa iyo sa pag-share ng mga, of course, yung mga experience niyo sa mundo ng negosyo. Isang patunay na ang tamang kombinasyon ng sipag, tiyaga at malasakit ay kayang gumawa ng negosyo na hindi lamang kumikita kundi nagbibigay din ng halaga sa ating buhay. Sa ating pong mga tagapakinig, sana na-inspire kayo ng episode na ito. Lagi po nating tandaan, ang tagumpay ay nasa kamay ng taong handang kumilos at magtiwala sa kanilang kakayanan. Hanggang sa muli po, ako si Gani Makatuman, nagpapaalam sa inyo, nagpapasalamat. Patuloy po natin suportahan ang ating lokal na negosyo at kabuhayan. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman, ito po ang Kabuhayan at Negosyo. Sa mga kapatid ko pong kamusliman sa buong mundo, binabati ko po kayo na Happy Ramadan. Sa mga hindi po nakapanood ng nakaraang episode natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, pwede nyo pong balikan through my YouTube channel, Abdul Gani Makatuman, sa aking Facebook page, Abdul Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Siyempre, huwag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe, at of course, i-follow na rin natin para sa mga updates at mga bagong episodes. Ramadan Mubarak sa inyong lahat, mga kamusliman sa buong mundo. Naway pagpalain tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buong banal na buwang Ramadan na ito. Naway punuin ng diwa ng Ramadan ang ating mga tahanan at puso ng kagalakan, kapayapaan at kaligayahan. Habang tayo ay nag-aayuno at nag-aalay ng mga espesyal na panalangin sa Allah, naway gantimpalahan tayo ng Allah ng lahat ng iyong mabubuting gawain ngayong Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po.